Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa unang linggo ng panahon ng Kwaresma. Sana ang kahulugan ng Kwaresma ay hindi natin kinakalimutan. Sana naitanim natin sa ating mga isipan at mga puso kung ano ang ibig sabihin ng Kwaresma. Nang sa ganon ay maging makahulugan ang panahong ito para sa bawat isa sa atin. Muli, ang Kwaresma ay 40 araw na paghahanda bago sumapit ang mahal na araw. Ibig sabihin, pinaghahandaan natin ang mahal na araw. Sa Ingles, tinatawag nating Holy Week. O sa Espanyol, tinatawag nating Semana Santa. Bago dumating ang Semana Santa, bago dumating ang mahal na araw o Holy Week, may 40 days na ibinigay sa atin upang ihanda natin ang ating mga sari-sarili. At dahil ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paghahanda, mula nung Miyerkules ng Abo hanggang sa ika-40 araw, ang mga tema ng paghahanda ay pabalik-balik na ipaalaala sa atin sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Balik-balik lang siya, yung 5 tema. Kung minsan, 1 tema, 2 tema, 3 tema, kung minsan lahat ng tema ay naipapahayag ng mga pagbasa. Kagaya noong Miyerkules ng Abo, mayroong 5 tema na sinasabi sa atin. Natatandaan niyo pa po ba yung 5 iyon? Ang una ay pagsisisi ng tao sa puso. Pangalawa, ang pagbabalik loob sa Diyos. Pangatlo, ang pagbabagong buhay. Ang pang-4 ay pananalangin at pang-5 ay ang paggawa ng kabutihan na hindi pakitang tao lamang, kundi bukal sa ating mga puso at kalooban, bunga ng ating pagmamahal at malasakit. Kagaya ng paglilimos, pag-aayuno at panalangin. Naalaala nyo na, yun yung ating mga narinig mula sa ating mga pagbasa noong Miyerkules ng Abo. Pagsisisi ng tao sa puso, pagbabalik loob sa Diyos, pagbabagong buhay, panalangin, at paggawa ng kabutihan na bukal sa ating kalooban. Sa linggong ito, mayroong isang tema na binibigyan ng pansin. Kung paano natin labanan ang tukso. Narinig natin sa ating unang pagbasa at sa Ebanghelyo ang pagtukso. Una, sa ating unang pagbasa, tinukso ang ating unang mga magulang. Sino ang tumukso sa kanila? Si Satanas, hindi si Ahas. Si Satanas sa pamamagitan ng ahas. Ang ahas ay hindi nanunukso. Si Satanas o ang dyablo ang nanunukso sa atin. Nadaig ba ng tukso ang ating unang mga magulang? Opo. Nadaig sila. Hindi nila nalabanan ang tukso na dumating sa kanilang buhay. Inakit sila ni Satanas. Nais nila ding maging katulad ng Diyos. Nais nilang magkaroon ng karunungan. Marami silang ninanais sa buhay. Ang ganda-ganda na ng buhay nila sa paraiso, hindi sila nakokontento. Kung minsan, dahil sa ating pagnanais,
maraming mga tukso. Nais mong gumaling, nais mong maging tanyag, nais mong maging makapangyarihan, nais mong maraming pera, nais mong maging mayaman. Bantay po tayo dyan. Maraming tukso diyan sa pagnanais na iyon. Sa ating ebanghelyo, ating narinig na si Jesus ay tinukso rin. Hindi siya exempted. Kahit siya ay anak ng Diyos, dumating din sa kanyang buhay ang panunukso. Isang beses lang ba tinukso si Jesus? Hindi. Many times. Ito ang isa sa mga pagtukso sa kanya. Nung siya ay nananalangin sa tanaman ng Getsemani, tinukso din siya uli. Dito makikita natin na kahit si Jesus na anak ng Diyos ay hindi tinantanan ni Satanas. Ibig sabihin, tayo rin ay hindi tinatantanan ni Satanas. Palagi siyang nakaali-aligid sa atin. At nagbabantay ng pagkakataon kung saan tayo ay mahina. Yung mga mahina, hindi na niya masyadong tinutokso. Yung mga hindi nagsisimba, yung mga parang hindi na nananalangin, yung parang wala ng Diyos sa kanilang buhay, hindi na si Satanas nag-i-exert ng effort. Kasi sabi ni Satanas, akin na yan sila. Kayo na narito. Nagdo-double time sa inyo si Satanas. Kaya bantayan po ninyo. Yung mga wala dito, sabi ni Satanas, akin na yan. Wala na yung kalaban-laban. Kaya tayo na naglilingkod sa simbahan, na nagsusumikap gumawa ng kabutihan, na nagsusumikap na sundin ang Diyos at mahalin ang Diyos at ang ating kapwa, tayo na nagsisimba, tayo na palaging nagsusumikap na maging malapit sa Panginoon, nagdo-double time si Satanas. At palagi siyang nakaali-aligid sa atin. Binabantayan tayo kung saan tayo mahina. At tandaan po natin na si Satanas nanunukso na walang pinipiling oras. Mula pagising natin sa umaga hanggang sa matutulog na tayo, nakahiga na tayo, kuminsan pumapasok pa rin sa ating maisipan ang hindi magandang bagay. Pagising pa lang natin sa umaga, sabi ni Satanas, lumingon ka sa kaliwa, lumingon ka rin. Nakita mo ang maraming labahin. Ay. Hindi ka pa nga nakapagdasal, iniisip mo na yung magawain sa loob ng tahanan. Tapos bumaba ka, na-prepare mo na sana ang iyong sarili na magsimba. Ay, nakita mo ang maraming hugasan, nakatambak. Parang naiinis ka, parang nasisira na uli ang araw mo. Tapos, nung gabing iyon, nag-usap na kayo ng iyong asawa na magsimba kayong dalawa. Tapos nakabihis ka na, siya hindi pa nakabihis. At sinabihan mo, tayo na, ba't hindi ka pa nakabihis? Tayo na, punta na ng simbahan. Tapos sinagot ka ng pabalang, ay pumupunta ka ng simbahan na kung ano ang iniisip mo. At kahit nasa loob ng simbahan, narito pa rin si Satanas. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, baka andyan siya. No?
Kung minsan siya ay nasa loob ng inyong bag, mamaya tutunog siya, tututut, tututut, tututut. Tapos hindi mo napigilan ang iyong sarili. Sabihin ni Satanas, baka importante yan. Basahin mo. Tapos hindi mo napigilan ang iyong sarili. Andyan talaga siya. Palaging nakaali-aligid at nagbabantay sa atin kung kailan tayo mahina. Kaya nga, ang ating Panginoong Hesus ay nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin upang tayo ay hindi kaagad-agad madaig ng tukso. At ano ang ginawa ni Hesus? Bakit hindi siya nadaig ng tukso? Ano ang ginawa niya sa disyerto? 40 araw at 40 gabi. Ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Nandoon siya 40 araw at 40 gabing nag-aayuno at siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. So ano ang ginawa ni Jesus? 40 araw at 40 gabi, siya ay nag-aayuno. At ano ang ibig sabihin ng pag-aayuno? Hindi lang sa pagkain. Ang ibig sabihin ng pag-aayuno ay ang pagsasakripisyo. Ang taong marunong magsakripisyo ay hindi kaagad-agad natutukso. Ang taong walang pasensya at hindi marunong magsakripisyo, gusto niya ng madalian, ay nalalapit sa tukso at madalas natatalo ng tukso. Tandaan po natin yan. Ang taong hindi marunong magsakripisyo ay madaling matalo ng tukso. Halimbawa, yun nga yung labahin. Nakita mo, marami kang labahin. So anong gagawin mo? Sacrifice mo muna ang labahin. Diyan ka muna sa tabi. Sakripisyo mo muna ang iyong labahin. Mas unahin ko ang pagsimba para makapagpasalamat sa Diyos. At ako ay makapagdasal sa Kanya. Katulad din, galit na galit tayo. Parang sasabog yung ating kalooban sa galit. At ano ang gagawin natin para hindi tayo madaig ng tukso ng galit? At nais nating sumigaw at magsalita ng masakit na salita. So kailangan isacrifice din natin. Paano? Kasi kapag hindi mo isacrifice na hindi ka makapagsalita ka ng masakit na salita na hindi malimutan ng tao sa kanyang isipan at sa kanyang kalooban. Si Eva at si Adan, ang ating unang mga magulang, hindi sila nakasakripisyo ng pang-aakit ng ganda ng punong kahoy.
Hindi nalabanan nila yung pang-aakit ng ganda ng punong kahoy. At dahil hindi sila marunong magsakripisyo sa pang-aakit ng ganda ng punong kahoy, ano ang ginawa nila? Hinawakan at kinain nila ang bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal sa kanila. Kaya tayo ay tinuturuan ni Jesus para malabanan natin ang mga tukso. Sacrifice. Masarap sana. Sabi ng demonyo, gutom na gutom ka. Gawin mong tinapay ang mga bato. Ano sabi ni Jesus? Sacrifice. Tiisin ko muna ang aking gutom. Kaysa susundin ko ang iyong panunukso. So ang paalaala sa atin ni Jesus na sana'y mag-aayuno tayo sa lahat ng mga makakasama at hindi makabubuti sa atin. Marunong sana tayong isakripisyo ang hindi magandang bagay at ang lahat ng hindi makapagdulot ng kabutihan sa atin. At kapag naisakripisyo natin ang mga ito, ay malabanan natin ang tukso. Kahit sa buhay ng mga estudyante, masarap ang matulog. Sabihan ka ni Satanas na, tulog ka kasi pagod na pagod ka. No? Naglaro ka ng basketball, naglaro kayo, pagod na pagod ka. So, matulog ka. Pero kinabukasan may exam ka. Ano ang gagawin mo? I-sacrifice mo ang tulog mo kahit pagod na pagod ka. I-sacrifice mo ang tulog mo para makapag-aral ka kasi may exam ka kinabukasan. Isantabi mo, isakripisyo mo ang hindi makapagbigay sa iyo ng kabutihan. At kung minsan ang mga iyan ay hindi madali kasi gusto natin maalwan at madali. Sa mga maalwan at madali, diyan tayo kuminsan nadaig ng mga tukso. Pero kapag marunong tayong mag-sacrifice, kahit anumang mangyari, Diyos talaga, maging tapat ako sa Kanya. I will sacrifice. Kaya kailangan ang pagsasakripisyo upang malabanan natin ang mga pagsubok. Pangalawa, sa ibang mga ebanghelista, may dinugtong sila sa ginawa ni Jesus upang malabanan niya ang tukso. Sabi ni San Lucas at ng ibang ebanghelista, si Jesus ay nananalangin 40 araw at 40 gabi saka siya tinukso ng dyablo. Sumuli tayo ay pinaalalahanan na upang malabanan natin ang tukso, kailangan natin ang panalangin. Dahil ang ating panalangin ang magpapatibay ng ating ugnayan sa Diyos. At kapag matibay ang ating ugnayan sa Diyos, hindi tayo kaagad-agad madaig ng mga tukso. Mga kapatid, hindi kaya ng awit ni Eva Eugenio ang tukso. Nakantahin natin, tukso, layuan mo ako. Hindi siya lalayo. Lalong-lalo na kapag nakita ni Satanas na lumalapit na tayo sa Diyos. Hindi niya tayo tatantanan. Hindi siya lalayo sa atin. Subaybayan niya tayo kung kailan tayo manghina. Sana meron tayong lakas at sandata upang mapaglabanan ang tukso anumang oras dumating ang buhay. Kailangan marunong tayong magsakripisyo ng kung ano ang makapagdulot sa atin ng masama. At pangalawa, dagdagan ang ating pananalangin. Upang kung dumating anumang oras si Satanas upang tayo ay subukin, mayroon tayong lakas upang paglabanan ang mga ito. Magsakripisyo at panalangin, sandata sa panunukso.
Amen.